Nasa ating po linya ngayon si Ma'am Julieta Sablas, ang resort manager po at caretaker ng Captain's Peak Resort dyan po nga sa area po ng Chocolate Hills sa Bohol. Magandang umaga po sa inyo ulit, ma'am. Good morning po. Yes, good morning po, Mang Teddy. Opo. Thank you ha. Madamong salamat, ma'am. Sige po. So, ngayon po, sabi nga ho ninyo, sarado na po kayo. As in, wala na pong operasyon yung resort. Yes po. Sa ngayon lang po, yung mga supporters ko lang po ang kasama ko dito kasi kanina yung mahina po yung connection sa bahay namin. Nandito na po ako sa resto po. Okay, sige. Kanina po na-interview namin si Mr. Pon, yung executive assistant po ng mayor dyan sa lugar ninyo. At ang sinabi ko nga sa kanya ay ano ang basis kung bakit po kinansilahan kayo ng business permit. Yun daw po nga daw wala silang kopya actually kung narinig nyo, di ba? Noong temporary closure order. Oo, at they responded because of the news reports na wala kayong ECC at meron pala daw kayong temporary closure order, ma'am. Ano po yung reaksyon doon? Yung ano po kasi, this is the second time po na may controversial po ang Captain's Peak. Yun ang I wonder why na meron na naman dahil po sa sa viral po. Last time, meron po silang ginawa na parang naghingi po ako sa LGU ng parang to fill yung kasi yung barangay road is passing by going to Canmano from the Libertad Norte going to Canmano po. And then we are asking to the LGU kung pwede paganda namin yung amin na hindi masyadong mataas na kalsada po. From the Libertad, only maybe 500 meters away lang po yung hiningi ko po. Tapos doon po sila kumuha ng yung grava para i-fill up po yun sa kalsada. Yun ang first time na nag-viral kasi meron pong nakapunta dito na hindi umabot po sa inyo yung the free mga nakita nila po yung hindi siguro nagustuhan nila. Yun, nag-viral. Pagkatapos ini-evaluate doon po kami sa proseso like this na lahat ng mga government agency po dito, lahat ng mga SP po, kanilang nag-order po sila sa PAMBI sa DENR na i-measure po yung mga structures po namin sa Captain's Peak sa loob ng swimming pool. So far, wala naman po kaming violation doon. Yun po yung meron pong mga changes na mga kulay na hindi pa namin nagawan ng paraan kasi umuulan. Sige. Sige. Kasi yung mga roofs kasi, di ba makita nyo po na lights po yung mga color po. Ito po yung labag namin na bakit hindi po na-blend po sa kulay ng Chocolate Hills. Okay. Ayun lang po siya. Sige po. Ma'am Juliet, para mas maintindihan namin po ito at nang nakikinig ang sitwasyon ninyo. So, paano kayo nagsimula dito sa pagpaplano ninyo? Opo, ano ho ang, kumbaga, sino ang una niyong nilapitan at saan kayo humugot ng lakas na loob para magtayo ng negosyong ito? Meron bang paano po? Hello po? Hello, ma'am. Narinig niyo po yung tanong ko? Opo. Ayong sa simula po, nagtatanong po kami kung saan po kami magsimula. Kumuha po kami ng yung lahat-lahat ng mga requirements kung saan po kami mag-start, saan pong department ng government po. The LGU, yung sinabi po ni Pastor Pon is totoo po yun. The LGU is only the second to approve the project. Like this belong to the protected area. Yung mga projects po namin lahat, in-engage po namin sa session ng PAMBI, which is the PAMBI DENR. 3 beses siguro
tinatakol nila po yung lahat ng mga structures na dapat naming itayo. Merong approve, meron din inire-reject nila. Okay. Like the G-plan not allowed kasi yung G-plan nasa sa tuktok po. Okay. Yung sabi nila yung property po namin is title already, and then meron pong sa resolution na 20%. Pwede po namin yung halimbawa, yung 100% po sa Chocolate Hills is meron po sa resolution na yung 20% po pwede po namin, but elevated style po. Yung Okay, sige, merong ganito. hagdan lang, ganun lang po. Apo. Yes Sige, po. ganito. Yung Sige. makita ninyo sa slide. Yes, ma'am. O, sige po. So meaning nag-isip kayo, nagplano kayo, pero ang unang-unang government agency na pinuntahan ninyo at humingi kayo ng requirements ay itong Protected Area Management Board o PAMB under DENR dyan sa Bohol. Yes, Yes po. tama? Okay. Tama Okay, po. that's all right. Pero okay, pero sa nabigyan na po kami ng clearance from the PAMB po. Yun lang yung mali po sa akin. Yes, I admitted it. Yung na-state po sa ibaba. We are already approved to the PAMB to build any structures, but yung lang siguro yung pagkakaintindi ko ba na yung ECC pala talagang ilalabas muna bago po kami mag-operate. The Okay. construction is allow. Mhm. They allow the construction, but we are processing. I-go na namin yung pagpaprocess po ng ECC, Okay. pero hindi ko po nagawa. Okay, sige ma'am, ito Ito ho. po yung naintindihan ko ngayon. Opo, ito ngayon ang inyong kinakaharap nga na problema because you operated without without the corresponding environmental compliance certificate. Klaro po 'yun. Opo. Yes. Sige. Yun lang po. Opo. Pero yung sa netizen po, yung mga comment nila po na bakit daw ginalaw yung parang 100% po yung mga Bulanos po sila nakakita na po sila, yung mga official din nakita na po nila. Wala namang paglabag po yung mga construction. Siguro ito sinasabi ng DENR sa amin, yun lang kulay po. Yung kulay ng mga structures namin na parang nakadistract po sa scenic view ng Chocolate Hills. Opo. I mean, I think hindi lang po yata ito as in doon sa kulay ng mga bubong, no? Ng inyong mga kiosk ang pinag-uusapan sa environmental compliance certificate. Kaya nga din po. Anyway, ma'am, may sinasabi kayo na sa pagpupunta ninyo sa PAMB, kayo ba ho ay hinarap nila at binigyan ng listahan ng mga requirements o sabi ho ninyo sa isang panayam na sa bawat punta nyo sa kanila, may bago na namang hinihingi? Yes, totoo po yun. Yung the second time po. Pero na okay naman po lahat kasi siguro tao lang po sila busy. Hindi siguro na ganito po kasi yung board members of the board sa PAMB po, yung DENR is only the secretary. Ang mag-a-approve po yan, yung mga barangay captains of the barangay which is belong to the protected area po. Hindi po lahat ng mga barangay captains na nandyan po sa board na sila pong magpipirma po sa PAMB clearance po. Tapos yung DENR na PAMB, they're only sit down and then if the board will say that Yes. okay, tomorrow we will get inspection to the Captain's Peak Resort. Opo. So with the DENR, with the board po, sir. Opo. Pero ma'am, considering po na yung ECC is one of the requirements, no? Ang PAMB kasi, ay meron silang sarili nilang mga dapat yung ma-accomplish before kayo mabigyan ng go signal o resolution of approval. Yung ECC din, may listahan po iyan. Standard naman din po yan sa bawat ilang lugar na may gagawin po. Sa Minahan, meron din po listahan yan. And sa ease in doing business, klaro yan Hindi dapat pabago-bago. Pagpunta mo doon, bibigyan ka ng listahan. Ito ba ginawa sa inyo ng DENR? O itong ultimo sa ECC na listahan ng requirements? Yung sa PAMB po, hindi naman gaano ka parang
heavy, parang ano Marami. ba yung ibig sabihin Opo, dyan? mahirap. Hindi Not mahirap. written with the ACC compliance po. Ang para bang yung requirements nila talagang hirap talaga. Talagang Kanino? kahit po Kanino kayo yung mahirap? siguro pag Kanino makita yung mga requirements po, Kanino ang yung hirap mahirap, talaga. ma'am? Kanino yung mahirap? Yung sa ACC po. Ayun, sa Yung sa ISIS. PAMBI, ano lang yung sa PAMBI. Mm. Parang hindi gaano ka ano. Yung heavy kasi yung sa ACC, ang like yung sa amin, hindi kami geodetic, hindi kami mga engineers. And then, Okay. ito lang po yung sinasabi nila. Okay, you're engaged the website and then tingnan niyo po yung mga requirements. Okay. Sige. I-comply Opo. ninyo po, Opo, i-upload sige. ninyo po. Okay. Ganun lang po. Sige. So, kailan kayo officially nag-start magbukas ng inyong resort? At nung magbukas ba kayo, ano ang hawak niyong permit? Yun lang po, PAMBI clearance, and then the building permit, the business permit, the DDTI, the BIR. That's it. Opo. Basta yung ECC, wala talagang ECC po. Okay. Yun po siguro ang dahilan na naipasira po yung Captain Speaker Resort. Kailan kayo officially nag-open as a commercial resort? Unsay petsa day? Officially, 2019, but at the 2022, meron na pong swimming pool. Okay. Kasi unti-unti po yung construction namin, sir, wala pong pera yung may-ari. Yung kapatid ko, maghanap pa ng pera sa barko. Okay, opo. So 2019 kayo nagbukas as a resort, 2020 nagtayo na kayo ng swimming pool. Yes po. Okay. No, started construction, but the opening is 2022 po. Okay, sige. And then, yun na nga po, nag-operate kayo, meron kayong PAMBI resolution of approval, pero wala pong ECC. Yes po. Yun Okay, po ang opo, sige. ang And then, malaking mali. apo. And then, during your operation, nakailang punta dyan ang mga taga-DENR para ho sa kanilang supposed to be inspection o nakailan silang dalaw dyan sa inyo? Magmula nung nagbukas kayo nang wala kayong ECC. Well, the PAMBI is, they are always roaming around, not every day, but maybe at 1 week they are roaming around because they have an army for the protected area looking around if there is something destroy the hill. Oh, yes, Like yes. that. Opo. Yes, ma'am. Oo nga po. Pero kasi yung DENR, di ba? Ma'am, nagpupunta dyan ng mga taga-DNR. Do they stay there for leisure in your hotel, in your resort? Yes, Opo. they did. Opo. They are done measuring the structures already. Opo. Did they pay for their stay? Come again, Sir Chappy. Opo. Ma'am, kasi nag-operate ka nang wala kang ECC, pero meron kang PAMBI resolution, no? Okay. So, commercial operation ka na. Nagtayo ka ng swimming pool. Opo. Yung kasi dito ho ngayon lumalabas, no, na meron po mga inspection team, ang Sangguniang Panlalawigan, pati raw po itong DENR. So, nagpunta ba dyan ng mga taga-DENR at nag-inspect at sinabi sa'yo na, oy, Captain Speak, ba't ka nag-o-operate? Wala ka pang ECC. Meron bang ganun pangyayari? O nung sila magpunta dyan, nagstay sila overnight, kumain sila, natulog, and then umuwi nang wala sinasabi sa'yo? Well, that part is maybe they miss it all. They miss to ask that part. Only they ask if the structures that we started to construct, if it's already the approved already the PAMBI. Dali, pwede kayo magbinisaya day, ha? O ako na lang ang magta-translate. Sagutin mo lang yung tanong ko. Oo, kasi nag-operate ka, ang hawak mo lang ay PAMBI. Okay. Tapos meron kang business permit, meron kang building permit ka mo, nakakuha ka sa munisipyo, nag-operate ka, nagtayo ko ng swimming pool, pero wala ka pang ECC na hinihingi sa'yo. So, pinuntahan ka dyan ng mga taga-DENR, di ba? Tama?
Yes, sige. So pagpunta nagpunta po sila. okay. Nagpunta po sila pero tiningnan lang nila kung yung structure na ginawa, kung pasok ba talaga sa project proposal namin. Kasi yung instruction nila, yung project proposal, yun din lahat ang sundin namin. Hindi kami pwedeng magpagawa ng hindi pa pumasok sa structure sa project proposal po. Kailan sila pumunta diyan at nakailang punta sila? If you remember. Sa imong panghuna-huna ba, sa imong pagtigam nimo, sa pag-aalala mo, ilang beses sila pumunta diyan? Sa kung gingon mo, Mang Ted, ang kanang Pambi, they are always roaming around the protected area. Okay. Doon na sila army. Okay. What we call this, the people to roaming around. Doon na sila. Sige. Klaro na po iyon. Klaro na yung Pambi na yan na madalas dyan. Kasi nga meron silang protected, meron silang grupo, no? So alam nila na nag-ooperate ka, kumbaga. Kahit na wala kang ECC, they know that you're operating. Yun mismong taga-DENR, itong mga taong ito. Pati yung ngayon ay inuutusan na na mag-imbestiga dyan. Itong pangalan nitong taga-DENR na ito. Kukunin ko mamaya. Sige. So nakailan silang punta sa iyo? Hindi ko mabilang, Mang Ted, hindi ko mabilang. Maraming beses. Okay, sige. Opo, maraming beses. Kapag ba sila pumupunta dyan, nag-overnight ba sila dyan? Sila ba ay nagpupunta bilang mga inspektor ng DENR o nagpupunta sila dyan to enjoy your facilities? No, they are not. They are passing by because of their work. Okay. Opo. So hindi sila pumupunta dyan para naman mag-enjoy sa iyong facilities? Wala pong nangyari na ganun. Okay, very good. Sige. So sa ngayon ganito, saan kinuha ng kapatid mo ang puhunan dyan at mga magkano ang nagasta ninyo? Yung kapatid ko po, galing po kami sa probinsya sa Mindanao, hindi po kami taga Bohol. Pagkatapos meron po siyang naisisave na po, kasi single po yung kapatid ko, bumili siya ng lupa na dito po sa Bohol. It will siguro mga almost 6 hectares po na may chocolate hills. Tapos, yun na po. Okay. Unti-unti po na siguro sa isang taon may isang structure na pwedeng ipagawa. So hindi kayo nag-loan sa bangko, hindi kayo nang-utang sa bangko? Wala po. Okay, Walang sige. ganun. Step by step po. Every year meron pong itatayo. Every year merong isa, dalawa. Ganun po. Ang hirap na dinaanan ng kapatid ko ngayon. Yes, sir. Yes, ma'am. I sincerely understand. Kaya nga ito ang akin po tinatanong para maintindihan nila, 'di ba, yung puhunan ninyo dito. At bagamat inaamin nyo, may pagkakamali nga kayo, pero yung hirap na inyong dinanas dito. Ngayon, ma'am, sa sitwasyon na ito, na inyong kinakaharap, na may kontrobersya dito. Kayo ho ba, ano ang maaari ninyong magawa ngayon para makorek pa ito kung kaya pang makorek? At handa ba kayo kung sakasakaling talagang pasarduhan na po kayo at eventually hindi maging maganda ang desisyon ng gobyerno? Sa naisipin nila muna kasi ang hirap naman silang nag-a-approve pagkatapos sila po ang mag-issue ng notice of closure, 'di ba? Pag meron na lang yung na lang panawagan ko kung yung pagkakamali po namin, bigyan nila po kami ng panahon para mai-process yun, yung mga structures na sabi nila hindi po na blend sa chocolate hills, ibahin na namin yung kulay ng mga kulay po ng mga structures po namin. Yun lang po kasi hindi po ba sila maawa sa amin? Hindi po kaming mga mayayaman na nag-invest ng negosyo po dito sa Bohol. Yung sa amin lang po, yung area namin na ang daming Kugunal area po kasi yung lupa namin. Pagkatapos pinaganda namin at ito po ang nangyari. Parang we are lack of knowledge po. Parang ganun po. Sige. So, balikan ko lang. Itong Pambi at saka yung taga-DENR, nagpupunta dyan sa inyo, nag-operate na kayo, pero wala
na nagsabi sa inyo na you stop operating kasi wala pa kayong ECC? Last time po, yung may controversial po na may maliit na quarrying yung sinasabi ko po, yung parang anong maliit lang, maliit. Opo, kailan official kayo nakatanggap ng cease and desist order for you to stop operating? Kailan po, do you remember? Hindi ko po, parang nakalimutan ko na po. Oo, pero but you recall na merong official na papel na pinahihinto kayo sa inyong operasyon? January? Yes, January po. January kailan? Nitong taon? This year, right? Parang, this year. Yes, parang hindi ko na yung January 22. Opo, ngayon 2024, right? Yes, oo. Okay. So, pinahinto kayo noon. Huminto ba kayo? Ay, yung reason po, pwede po, ito lang yan po sa amin, para private lang po. Hindi. Kasi nagkaroon pa dyan ng provincial athletic meet, di ba? February? Yes, there's a reason behind why AC8 na po. Ito lang pong hihingin ko po sa inyo na siguro yung reason po bakit we're still operating at that time. Bakit po, ma'am? Bakit po? Yun lang po ang hihingin ko po sa inyo, Mang Ted. Opo. Ano pong hinihingi nyo? Hindi nyo maaring ikwento o gusto nyo ikwento? Yes, hindi po maaaring ikwento muna. Okay. Sa ngayon po. Opo. Totoo ho ba din na meron kayong congressional meet dyan ng kongresista ninyo sa inyong distrito maliban doon sa provincial meet? Yes po, kasi hindi nila alam yung yung nangyari po na may issue na po ng temporary closure po. Opo. Sige, so sabi ho ninyo, ma'am, no, na sorry kasi hindi kayo maalam, di ba, sa mga requirements, sa mga batas na ito na kailangan at nag-operate kayo na meron kayong hindi pa nakukuha na requirement. Ma'am, pwede ka tumubag, no, magtubag sa akong pakiana, sa akong pangutana. Dito ba meron kang ibinigay na anumang pabuya sa sino mang taga-DENR o PAMB para ka makakuha ng resolusyon at makapag-operate? Wala po. Hindi po ako marunong magbigay po. Wala po akong perang pambigay. Ito lang po siguro yung problema. Siguro yun po, yung pinakamalaking problema, siguro hindi ako marunong magbigay. Bakit naging problema yung hindi ka marunong magbigay sa inyong sitwasyon? No comment po dyan, Mang Teddy. Opo. We understand. Naintindihan ko po. Naintindihan ko, ma'am. I sincerely understand. Alright. Ito pong pambika ninyo na yung nagpapatrol, puro sila mga taga-barangay lang, walang taga-DENR doon, walang taga-provincial tsaka municipal? Wala. Kasi yung municipal hindi na fit nila field yung Okay. Hindi nila trabaho yung mag-roaming around sa protected area. Okay. The PAMBI, they are allowed to roaming around the protected area to check if there is there's Chocolate Hills. Opo. Ito pong PAMBI na ito, puro taga-barangay, may taga-DENR din na dumadaan sa inyo madalas kamo dyan? DENR sila. Okay. Yung mga yung mga army nila, hindi namin kakilala yung mga army nila. Okay. They are passing by, they are roaming around. Opo. Sige. Yung pong itong si Ariel Rica na penro ng DNR diyan sa Bohol, gaano siya kadalas diyan before magkaroon ng kontrobersya, before noong September 6, before mag-September 6 ng 2023, gaano siya kadalas magpunta sa inyo? Ariel Rica, parang hindi ko pa nakikita yon si Ariel Rica Kasi yung department po nila, may designated personnel po sila ng mag-asikaso po. Opo. Hindi po si Ariel Rica po.
Opo, opo, Yung opo. sa PAMB, yung sa IMB, meron po silang designated personnel na Mhm. mag-entertain po sa amin, yung mga proponent, hindi Opo. po si Ariel Rica po. Opo, opo. Sige po. Sige, so ma'am, may tanong ka ba, Cha? Sige, may tanong lang po si Cha, ma'am ha? Opo, opo. Kanina lang po no, Ate Julieta, natanong ni Manong Ted yung tungkol dun po sa saan yung kung saan galing ang puhunan. Pwede po ba namin malaman kung magkano yung total na nagasta po para dito sa Captain's Peak Resort, kung okay lang po? Siguro as of now, from 2019 until now, siguro ang calculation ko po is almost 10M na po. 10 million na po. At kanina rin po, nabanggit ninyo, natanong ni Manong Ted kung kayo ba'y nagbigay ng something para po dito sa mga taga DENR at PAMBI. Ang sabi nyo po, yun yata ang problema dahil hindi po kayo marunong magbigay. Tama po ba yung naging sagot nyo? Yun pong sinasabi nyo. So, base po dun sa sagot ninyo, ibig nyo po ba sabihin yung iba po pang mga resort na nakatayo pa dyan sa paanan ng Chocolate Hills, kaya hindi nasisita dahil nagbibigay? No comment po ako dyan kasi wala po akong proof eh. Opo, opo. Yung sa amin lang po ma'am, yung sa amin lang po yan, i-defend ko. Opo. Ayoko pong i-tackle yung sa Yes. kanila po. Kasi may problema na po kami Sige pagkatapos i-ano ko pa sila. Yes, yes, Sige Yung po. sa amin lang Opo. po yung itatakol Yes, natin. yes. Okay. That is Sige. correct. That is correct. That is very, very correct. Opo. Alright, sige. So, meron ka ba mahabang tanong? Last na lang po, Ate Julieta, kung hindi po kayo nakapagbigay, pero nagkaroon po ba ng pagkakataon na may hiningi po sa inyo para po sa approval ng mga permits? Wala po. Ano po, yung mga DNR na meet ko po, hindi po sila mapera. They are Okay. working for their own. Mm-mm. Opo, sige po, opo. And muli po, salamat po na marami dito po sa inyong mga pagsagot na ito. So, meantime, opo, dito po sa inyo ngayong closure, suspension, meron ba kayo namang alam na mga resort na pareho po sa inyo na nag-o-operate pa din? Hindi ko po may mention pero sa kanila na lang po yun, Mang Hindi. Ted. Pero meron Kasi po. ang sakit na po na yung ulo ko pagkatapos Oo. sa kanila na po yung problema yung panawagan ko na lang po kung ganito po ang nangyari sa amin, sana meron kaming alam pero sana be fair naman kasi pare-pareho lang po tayo naghanap buhay. Yung mga kasamahan ko dito, yung staff 16 po kami dito. Opo, yes I ma'am. included, yes. Opo, kasi Yun lang po- po, Mang Ted. Opo, kasi po, kaya ko natanong yan kasi doon sa ilang mga lugar na merong similar na nangyari, pareho ba, ang sinasabi ng iba, ba't kami lang? Ganun lagi po yan. Ba't kami lang? Meron pa dong iba. Oo, so sa inyo po... Yes, Opo, go ahead. Yes, ganun po. Meron po. Yung mga, siguro kahit kayo po, pag nagpunta po kayo dito sa area ng Captain's Peak, siguro pag tingin mo, bakit ang ganun talaga yung mga comments ng mga tao? Parang walang naiba. Parang walang nagalaw eh. Ang sakit ng ulo kasi yung mga yung mga comments sa ina-upload po, parang binababoy na nila talaga kami. Pagkatapos sabi ng yung kapatid ko, he is a loner type of person. Sabi niya, Opo. naghahanap buhay lang po ako sa barko para Opo. maipursue po yung sorry po, yung dream niya na pag gusto na po siyang mag-retire, meron po siyang Opo, meron siyang pagkakakitaan, meron siyang Pagkakitaan po. opo, meron siyang retirement income, may kumbaga may napundar siya, di ba? Sa kanyang paghihirap. Naintindihan po namin 'yon, Ma'am Julieta. We sincerely Yes po. understand. Opo. Yes, we are big family po. Opo. We are Sige. big family and Opo. siya lang po ang inaasahan po namin. Opo, kasi po kaya din namin natanong ngayon, ma'am, baka kasi may nakita kayong ibang resort na nag-o-operate, sabi mo, mukhang maganda yon, di ba? So mag-invest tayo doon. Sabi nga ninyo, dahil sa hindi naman kayo maalam sa requirements, kung ano lang sinabi sa inyo, yun lang muna ang inyong ginawa. Opo. So kayo ho mismo, nagkusa lang kayo dyan, hindi kayo sumunod dahil sa may iba na nakapag-o-operate na hindi naman na-istorbo. Hindi naman kasi yung isisi kasi yung transparent talaga
Yung ibig ko sabihin ba, yung business permit at saka yung PAMBI clearance, sana may impose nila ng hindi kayo pwedeng mag-operate unless you are complied already the ECC, Opo. the PAMBI clearance. Yes, PAMBI clearance, the PAMBI clearance, the ECC, and then Opo. the building permit po. Opo. Sige. Yun po. Opo. Sige. Anyway, so ang akin pong payo sa inyo, Ma'am Julieta, kung mamarapatin po ninyo, no, tibay-tibayan po ninyo yung loob, lakasan po ninyo yung loob kasi mukhang ito pa lang po yung simula, ano? And doon po sa sinasabi nga, 'di ba? Baka sinasabi ng anak niyo, wag na kayo magbukas ng social media kasi definitely po baka ka ma-stress lalo dito. At kung kayo po ay senior citizen na, baka lalo ka pang, alam nyo na, problema ng lubos. Pero yung nga po, ang ating po ngayong adhikain lang para mapakinggan po ang side ninyo sa istoryang ito. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng naminaw, nagtanaw karon sa atong programa sa RPTV, sa 1PH at naminaw sa radyo? Ano po ang inyong mensahe, ma'am? Yung mensahe ko po sa inyo, bago po kayo mag-comments ng mga 100% negative po, alamin niyo muna. Kasi ang dami niyong yung mga comments niyo parang wala na kayong pakialam sa damdamin ng ibang tao. Hindi lang po sa ganito lang po na sana hindi natin gamitin yung power natin sa social media na ganon-ganon na lang. Mas mabuti siguro puntahan ninyo ng Captain's Peak Resort para makita nyo talaga yung exact situation po dito sa area. Opo. Willing kayo na humarap po sa Senado or sa Kongreso kung ipapatawag po kayo, ma'am? Sure, why not? Opo. Nasaan po ngayon sa inyong kapatid? Nasa biyahe? Nagkasakit po yung kapatid ko, Mang Teddy, nagkasakit po yung kapatid ko. Siguro by March 19 po, siguro i-admit po siya sa Makati Med. Opo. Sana po sana po hindi hindi humakadagdag itong sakit sa loob na ito na nangyayari po at atin ang babalita ngayon. Opo. 100% dagdag po, 100% dagdag. Opo, naunawaan po namin 'yon. Sige, Ma'am Julieta, daghang salamat kanimo, ma'am, ha, sa iyong pagtugon sa tawag namin. Importante ito na napakinggan namin ang inyong panig. Okay? Okay, sir. Okay. Opo. Salamat po, ma'am, sa inyo po. Salamat po na marami sa inyo pong oras na binigay po sa aming programa. Si Ma'am Julieta Sablas, ang resort manager po at kapatid ng may-ari ng resort. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.